Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ang oras alas 4:09 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa sa ating mga headlines ngayong araw ng Martes, Hunyo 16, kung kailan na naman paubos na ang sinweldo kahapon. sabi ng mga Naibayad na. Oo, naipambayad Sa utang. na. 'Di ba? So magre-renew na tayo ng utang Yan. para umabot ang ating pananalapi hanggang katapusan. Pinagpapang-abot lang. Yan ang buhay ng mga Pilipino. Pero at least, meron pa rin tayong pinagkakakitaan. Nakaka-survive naman tayo. At eto na nga, dahil alanganin pa po ang ating panahon, minsan maaraw, kukulog, kikidlat, pero ang sigalot sa Senado, idinulog na ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Blue Ribbon event ng 18 Maleta Boys natuloy matapos maudlot, tinawag naman ni Senate President Gatchalian na panloloko. Impeachment trial calendar laban kay VP Sara Duterte tuloy kahit merong sigalot ang mga senador. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President Frank Walter Steinmeier kapwa umapilan na matapos ng giyera ng US at Iran. US President Donald Trump tiniyak na bubuksan na ang Strait of Hormuz sa Biyernes. Death toll sa trahedya po, kalamidad ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na raw po sa 68. Mga nawawala ay naitala sa 33 ayon sa NDRRMC. National Simultaneous Earthquake Drill kasado sa June 18, todong paghanda sa posibleng magnitude 7.2 na lindol sa National Capital Region. Resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin, no show sa subpena naman ng NBI. Big-time smuggling syndicate sa Mindanao nabuwang ng mga otoridad, 15 arestado sa Lanao del Sur. 13 bagyo. Posible raw pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong taon kahit may El Nino ayon sa Pag-asa. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Dumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na agawan sa liderato ng Senado sa pamamagitan ng inihaing petition for certiorari and prohibition. Formal na hiniling ng grupo na magpalabas ang mataas na hukuman ng isang status quo ante-order. Kabilang sa mga naghain ng petisyon sina Senators Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Amy Marcos, Camille Villar at Attorney Jose Luis Montales. Habang kapansin-pansin namang wala sa listahan sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar. Ayon kay Cayetano, layo ng petisyon na protektahan ang Senado bilang institusyon, itaguyod ang constitutional safeguards at tiyaking hindi mamanipulahin ang batas para lamang sa ilang politikal na interes. Gate pa sa petisyon, hindi lang ito usapin ng pwesto kundi hakbang para matiyak na magpapatuloy ang investigasyon sa controversial na flood control corruption scandal sa bansa upang malaman ng publiko kung saan napunta ang pera ng bayan. Samantala naman sa kabila ng unang pagkansila ng pamunuan ng Double Gem EDSA Events Place, nagkaroon pa rin ng briefing sina dating Congressman Mike Defensor at ang tinaguriang Maleta Boys tungkol sa flood control scandal ngayong pong hapong ito. Sa panguna po ni Defensor, apat na karagdagang dating bodyguard daw po ni dating Congressman Zaldico ang lumantad sa briefing at ikinuwento ang kanilang pag-deliver daw po ng male-maletang pera sa iba't ibang mambabatas.
Ayon kay Defensor, ang kampo nila Senador Alan Peter Cayetano ang nagpatawag na po na naturang aktibidad. Subalit, posibleng nagkaroon lamang ng kalituhan sa mga iba pang mga senador dahil wala sila sa naturang pagpupulong, bagaman nagtungo na rin sa venue si Senador Robin Hood Padilla kahapon para munang mag-ocular inspection. Nakita rin si Senadora Amy Marcos at dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson sa labas ng Events Place, ngunit hindi rin pinapasok kaninang umaga. Panloloko ang ginawa niya. Ito ang madiing pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay sa Facebook announcement ni dating Congressman Mike Defensor na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Mandaluyong City. Ayon kay Gatchalian, malinaw na panlilin lang ito dahil hindi naman umano chairman o miyembro ng komite si Defensor at lalong hindi ito isang senador. Dahil dito nakipag-ugnayan na si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo na siyang kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para sa mga posibleng legal na hakbang sa panlolokong ito ni Defensor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Gatchalian. Definitely linoloko niya yung tao. Definitely gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Inakusa naman ni dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson na ang mga mastermind daw po sa flood control mess ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panempo ng DZRH, kinaladkad din ni Singson si Senador Ping Lacson na muna'y isa rin sa humarang sa kanyang expose. Aliwanag ang mastermind dito si Martin Romualdez at Marcos. Walang iba. Meron silang prueba na sila nagkakakaw sa kamanang-panan. Unang naudlot naman ng planong Blue Ribbon Committee event sa panig nila dating Congressman Mike Defensor at matinaguriang Maleta Boy sa EDSA Mandaluyong City kanina. Kasunod pa ito ng pagkansila ng Double Gem EDSA Events Place sa natura aktibidad at iginit na wala silang koneksyon sa mga organizers nito. Nagtungo rin sa naturang lugar sina Singson at Senador Amy Marcos, ngunit hindi rin sila pinapasok kanina. Samantala, tuloy pa rin ang impeachment trial calendar kahit pa may sigalot sa Senate leadership. Ito ang iginiit ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. at sinabing hindi nagbago ang pagsisimula ng trial sa July 6 na naunang napagkasunduan ng mga senador na magsisilbi ding mga judges. On track aniya ang lahat ng paghanda at sumusunod naman ang panig ng prosekusyon mula sa Kamara de Representantes at mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni House Secretary General Sheloy Garafil ang panig ng prosecution habang sina Attorney Michael Poa sa panig ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Garafil, 29 na kopya ng pre-trial briefs ang kanilang inihanda para sa mga senador. Sa pre-trial briefs nakalista kung ano-ano ang mga ebidensya at kung sino-sinong mga testigo ang haharap sa gagawing pagdinig. Sa araw naman ng Huwebes, Hunyo 18 ay gaganapin ang pre-trial conference kung saan maghaharap ang prosecution o ang prosecution panel ng Kamara de Representantes at mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa stipulations. Samantala naman na isumite na ng House Prosecution Panel ang 57 pahinang pre-trial brief kasama naman ng documentary evidence na ipipresenta sa June 18 pre-trial conference sa Senate Impeachment Court. Personal na isinumite sa Senado ni House Secretary General Sheloy Garafil ang pleading sa ngalan naman ng 11 kataong House Prosecution Panel. Ayon po kay Garafil, 29 na kopya ang kanilang pamahagi sa 24 na senator judges na uupo bilang mga miyembro ng Senate Impeachment Court. Isinumite rin ng prosecution team ang entries of appearance ng 10 private lawyers na umaasiste daw po o asiste sa mga miyembro ng House Prosecution Team.
Tumanggi naman si Garfield na sabihin ang nilalaman ng pre-trial brief dahil naman sa hindi man siya authorized na ito ay banggitin. Sa iba pang balita, 50 matataas na uri ng armas ang hindi deklarado sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manessa Scarpio. Ito ang kinumpirma ni House Prosecutor Cherry Ridon kung saan ang bagong ebidensya ay kanilang isasama sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, ang firearms ay kinabibilangan ng rifles, revolvers, pistols at shotgun na hindi nakalista sa SALN ng mag-asawa simula 2007 hanggang 2025. Kung mga 50 po ito, tingin ko milyon-milyon po. So, pagdating po ng paglilitis, we will invite po yung mga dealers kasi nakalista naman po yung dealers doon po sa listahan po ng PNP. At syempre, if we can get a valuation expert para makuha po yung kabuuan. Pero I'm quite certain kung at least 50 po yung pag-aari pong mga baril at armas. Tingin ko po, lagpas po ng milyon-milyon yung pinag-uusapan po natin. Saad pa ni Ridon, iimbitahan nila ang dealers ng firearms base sa listahan ng Philippine National Police maging ang valuation expert para ma-estima kung magkano ang mga ito. Hirit pa ni Ridon na patalsik noon si yumaong dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng mga pag-aari at hindi anya exempted dito ang ikalawang Pangulo. Sa iba pang balita, bumisita naman sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier kaninang umaga. Umasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalawag pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa ng bansang Germany. Kasunod po ng pagbisita sa bansa ng Pangulo ng Germany. Kasama naman ng dalawang leader ang kanilang mga miyembro ng gabinete sa idinaos na pulong kung saan tinalagay ang mga usapin tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, maritime security, renewable energy at iba pa. Samantala, kapwa umaasa sina Pangulong Bongbong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier na tuluyan ng matuldukan ang gyera sa gitnang silangan. Ito ang naging reaksyon ng dalawang leader sa ceasefire agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa joint press conference sa Malacanang, binigyan diin ni Steinmeier na hindi lang dapat magtapos sa dokumento ang kasunduan kundi sa aktwal na kapayapaan at sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sinang-ayunan naman ito ni Pangulong Marcos lalo't ramdaman niya ng buong mundo kabilang ang Pilipinas at Germany ang matinding epekto ng krisis sa Middle East. Narito ang Pangulo. The effects on Germany and the Philippines are reflected in every country around the world. And this kind of instability makes life difficult for our own people, and therefore we await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for, if indeed it comes to fruition. Samantala naman, tiniyak naman ni US President Donald J. Trump na muling bubuksan ang Strait of Hormuz sa Biyernes. Ginawa ng Pangulo ng Amerika ang anunsyo matapos pirmahan ng US at ng Iran ang deal para mawakasan ang halos 4 na buwang bakbakan sa naturang lugar sa gitnang silangan. Ayon po kay President Trump, nakapaglakbay na mga barko sa Strait of Hormuz at ang vital oil route ay magiging ganap ng bukas ngayon pong darating na weekend. Ang naturang development ay kinumpirma ng Iranian media matapos na i-report na 3 oil tankers at 2 cargo ships ang dumaan sa naturang lugar na dating isinailalim po sa US naval blockade. Napagalaman na nakadagdang pirmahan ng US, Iran at ng Pakistan ang peace agreement sa bansang Switzerland. Ang Pakistan ay tumayo bilang mediator sa negosasyon ng Washington at ng Tehran.
Samantala, umakyat na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim Sarangani sa Mindanao, habang 33 individual pa ang pinaghahanap. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC na itala ang pinakamaraming patay sa Region 12 kung saan 33 ang nasawi sa Sarangani habang 24 naman sa South Cotabato. Sa Region 11, nakapagtala ng 10 patay ang Davao Occidental habang isa naman sa Davao del Sur. Ayon pa sa mga otoridad, umabot sa mahigit 338,000 na pamilya o katumbas ng 1.38 milyong individual ang naapektuhan ng malakas na pagyanig sa buong Mindanao. Samantala, pumalo naman sa 1,339 ang kabuuang bilang ng mga nasugatan at nagkasakit, bunsod pa rin ng naturang kalamidad. Magsasagawa naman ng National Simultaneous Earthquake Drill ang Office of Civil Defense sa Huwebes, June 18. Ito po'y lalaukan ng mga opisyal mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Habang ito po'y susundan naman ng opisyal na paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake sa Greater Metro Manila area. Siralim po rito ititignan kung paano magiging sistema naman sa pagtugon kung sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila, abay wag naman, at iba pang karatig na rehiyon. Samantala, isa sa ilalim na naman sa yellow alert ngayong araw ang Visayas Grid, bunsod pa rin ang manipis na reserba ng kuryente sa rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, CIRAL, ang alerto mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na nasa 2,587 megawatts ang available capacity ngayon sa Visayas, habang ang peak demand naman ay tinatayang papalo sa 2,384 megawatts. Ayon sa NGCP, pangunahing dahilan pa rin ang pagnipis ng supply ang hindi pagtakbo ng mga malalaking coal plants sa rehiyon kasabay ng mataas na demand sa kuryente. Itinataas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin ng transmission grid para matugunan ang contingency requirement o reserbang kuryente sa bansa. Samantala naman, dismayado si Akbayan Party List Congressman Shel Jokno na hindi nakasama sa priority measures na tatalakayin sa special session ang mga panukala at resolusyon para matugunan naman ang mataas sa singil sa kuryente. Ayon po kay Congressman Jokno, dapat na isama daw po ang House Bill No. 9134 o ang panukalang alisin ang ipinapato na 12% value-added tax sa system loss. Dapat kasama din, ayon pa kay Jokno, ang House Resolution No. 995 na nagpapaimbestiga sa nagtataasang power bills. Tumas ba power bill mo? Hindi Ay, ang dami nagre-reklamo. Iba, doble, triple. Wala na akong power para makipaglabanan pa dyan sa Wala bills na tayong na yan. power para magbayad. Ha? Diyos mio. Sana naman meron pa. Oo, kayanin pa ng sweldo. Ayan. At iba pang mga singil na hindi makatwirang ipinapasa sa mga consumer. Samantala, suportado naman ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, umapela sa Korte Suprema ang consumer group na SUKI o ang Samahan at Ugnayan ng mga Consumer para sa ikauunlad ng bayan para sa agarang aksyon laban sa concession agreement ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa ilalim ng New NAIA Infra Corporation. Ayon sa grupo, habang nakabinbi ng mga legal na usapin sa kasunduan ng mga ordinaryong pasahero na ang pumapasan sa sunod-sunod at sobrang pagtaas ng singil sa paliparan. Giit ni Suki spokesperson Amihan Mabalay, ramdam na ngayon ng publiko ang bigat ng modernisasyon dahil sa halos 1,000 pisong singil sa international passenger service mula sa dating Magkano? 550 piso. 15,000? Hindi.
1,000. Ay, 1,000. Mataas pa rin yun. From 550, now yun. parang almost 1,000 Mataas daw. pa rin yun. So, doble halos. Doble. Bukod dito, halos dumoble rin ang Sino? bayad Doble. sa domestic passenger service na nasa 390 pesos. Na ngayon, mula sa dating 200 pesos lamang. Ay, parang ang yayaman ng mga Pilipino. Sabi, nakaka-travel ka nga. Ano ba naman daw yung 390? Diyos mio. Minsan na nga lang makapaglamig. Saka yung mga dumarating mga package ngayon mula sa ibang bansa. Ano? Abay, doble-doble rin ang singil ng customs. Grabe naman, yung Oo. doble-doble Oo, yung oo. singil. Diyos mio. Kaya ka nga nagpabili Dahil mga doon. ganun mga reklamo ngayon. Kaya ka nga nagpabili sa abroad para mura-mura. Oh, mantakin mo. Parang mapapamura ka na lang talaga Oo. kapag ka nagbayad ka na ng mga customs dues. Yung landing cost na lang dito, libo-libo, tapos babayaran mo pa yung napakalaking customs duties. Oo, di ba? Yun naman, no? Kaya nga sana, medyo mapahinga naman tayo sa gastusin. Meron ka na ng 12% pa, meron ka pang mga tax na iba. Tax. Lahat na lang pwedeng i-tax na tax na. Fuel tax. Oo, di ba? Pero sana nga tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating mga fuels, di Ayan. ba? Sana naman mapagkukulan ng pansin natin mga mambabatas sa special session. Tulad nga, binabanggit ni Congressman Chel Jokno, yung doble at sobrang taas ng singilin sa kuryente. Di ba? Kasi 'di ba, mga consumers ang nag-shoulder nung supposedly improvement for the green energy. Hindi ba dapat ang nag-iinvest ng ganyan ay gobyerno? Oo nga. Kasi nagbabayad tayo ng tax. Nag-tax na nga sa atin para sa mga proyekto ng pamahalaan. Sisingilin pa tayo. For a specific project, tayo pa rin ang sisingilin. I just don't get that. Gumagapag na ho si Juan de la Cruz. Konting habag naman po sa mga middle class, Naku 'di ba? Nahihirapan din po kami lalo na yung mga kumayod. nasa lower income, lalo Hindi, na sila yung mga walang kinikita. Not for anything. Nakadapa na nga eh. Not for anything. Pero Naglulupasay kasi, na eh. sabi nung iba nating kababayan, kapag ikaw daw yung mga low-income earners, marami ka namang subsidiya. Ang middle income class. Sa Pero mang bagay. subsidiya. Pero subsidiya naman, ilan lang eh. Yung mga malalakas pa. Yun lang. Yun na nga, di ba? Tapos, iba talagang iba nga nakapag-graduate na nga ng kanilang mga anak, meron pa rin silang subsidiya. What do you call this? Lang nila, sugal. Talaga. So paano iuunlad ang ating kabuhayan kapag inaasa natin sa sugal-sugal ang mga bagay-bagay? Ang buhay natin, ginagawa na rin natin Sige. sugal. Hanap buhay muna tayo, Miss Thea. Ang lamig ng panahon pero parang umiinit yung ulo natin ngayon. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa palatuntunang break time. Kasama pa rin po tayo, Petro Carpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas ang oras, alas 4:31 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na